Loretta's POV. Tatawagin ko lang si Colt para sa dinner. Mukhang kanina pa yun hindi lumalabas ng kwarto Sabi ko't lumabas na ng kusina. Umakit na ako't pinuntahan ng anak sa kanyang kwarto. Pinihit kong doorknob at nagtaka kung bakit ito nakalak. Kinatok kong pinto. Colt, open na please. Dinner is ready. Hindi ako pinansin ni Colton, kaya sumubok muli ako. Come on anak, open the door now. Leave me alone, I wanna be alone, sigaw niya. Nagitla ako dahil mukhang sinusumpong na naman si Colton. Pansamantala ko siyang iniwan at tinungo na muna ang sariling kwarto para kunin ang susi. Mabilis kong binuksan ang drawer ng cabinet at kinuha na ang susi. Lalabas na sana ako ng kwarto ng matigilan dahil sa napansing nakabukas na laptop. Nilapitan ko ito't tinignan ang nakadisplay sa screen. Pinli ko ito't pinanood ng buo. Nayanig ako nang makita na isa itong video patungkol sa issue namin ni Gavin. Nang nag-scroll ako sa ibaba ay nakita ko may iba pa. Kung ganoon, nakita ni Colton ang mga to? Kaya ba siya? Dumiin ang pagkakahawa ko sa susi. Sa isang iglap ay bumalik ako kaagad sa kanyang kwarto at binuksan ang pinto gamit ang susi. Doon ko nakita si Colton na nakaupo sa may sulok. Nakapatong ang braso niya sa tuhod habang nakayuko. Wala man siyang ginagawang tunog ay alam ko naman ang pag-iyak niya dahil sa panginginig ng kanyang balikat. Dahan-dahan ko nilapitan ang anak. Colt, what is wrong baby? Malumanay kong tanong at napaluhod sa harap niya. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin. Basang-basa ng luha ng kanyang pisngi. Pati ang munti niyang mga labi namumula na rin. Siguro ay resulta sa pagkagat niya dito upang hindi makagawa ng ingay sa kakaiyak. I wanna go home. Let's just go home, nanay. Hinaplos kong pisngi niya habang banayad siyang tinititigan. What do you mean, anak? We are home? I wanna go home to Canada. Ayoko na dito. Naningkit ang mga mata ko. I thought you love here. What made you change your mind? People here are mean. They say bad things. Parang may pumila sa puso ko. Is this about the videos, Colt? Marahan kong sinabi. Yumuko siya tinuon ng titig sa tuhod. Alam kong nahawakan mo na naman ang laptop ko, Colt. Tungkol ba dito? Ang bungakala ko'y hindi na niya ako sasagutin pa. Ngunit nagkamali ako nang muli siyang magsalita sa maliit na boses. Why are they so mean to us? They said that you're a man stealer. That you stole tatay from his wife. That's what Jake said to me too. Nagangat siya ng tingin, ngunit hindi ako tinignan ng diretsyo. Is that true, nanay? Did you steal tatay from his wife? Para akong binagsakan ng langit dahil sa mabigat na naging tanong ng anak. Pumikit ako ng mariin. Sa pagdilat ay mas pinili ko na maging matapat sa anak. Yes, Colt, bulong ko. I fell in love with your tatay and he loved me too. Is love a bad thing then? Inosente niyang tanong. Masakit man napangiti pa rin ako dito. No, it isn't. Ngunit ang ilang pag-ibig ay hindi palaging tama. Pagdating sa tamang panahon at tamang tao, lalong-lalo na kung ang love na ito'y pasakit naman sa maidudulot sa iba. It's hard to explain because you're too young for it. Pero darating ang panahon na maintindihan mo rin, anak. Natahimik siya. Umayos ako ng upo sa sahig. Isang pagkakamali ba ng pinanganak ako, nanay? Sabi nila. Siyempre hindi. Pagtutol ko kagad. Hindi ba I told you that you're a gift? Tumango siya at nagpatuloy naman ako. Our gift a mistake? Hindi, di ba? Ginusto kita, anak. You are my gift of hope. Pinilit ko mabuhay muli. Sa panahon ng aking pinakamadilim at walang pag-asa, ikaw ang aking tanglaw. Gusto kong lagi mong tatandaan yan. Bakit galit ang mga tao sa atin? Masama ba tayo? Sinusubukan ko maging mabuting bata. Ikaw ang pinaka-the best nanay sa buong mundo. Pero bakit hindi nila tayo magustuhan? Hindi pa ba sapat ang ginagawa natin? Oh, cool. Nalabong paningin ko dahil sa nagbabadyang luha sa matinding pagkahabag sa anak. Kasabay ng tuluyan itong pagbuhos ay niyakap ko si Colton ng mahigpit. Sa murang edad niya ay maski siya hindi nakaligtas sa mundong mapanghusga. Nasasaktan ako para sa anak. Kung kaya ko lang higupin ang sakit na dinaranas niya, ay ginawa ko na. May lakad ka? Tanong sa akin ni nanay kinaumagahan.
May job interview po ako, Nay. Sagot ko naman habang tinutupi hanggang bandang sikong pink long sleeve na suot. Sinuri ko na rin ang pencil skirt sa anumang gusot. Pinlansya ko naman ito kanina. Nagangat ako ng tingin dahil naramdaman ko pa rin ang pagtitig ni nanay sa itsura ko. Umiiyak ka ba, anak? Bakit namumugto yung mga mata mo? Mapait ko siyang initian. Maubos din po itong luha ko. Niling akong kwarto ng anak bago muling binalingan si nanay. Kayo na po munang bahala kay Colt. Tulog na po kasi siya. Oo naman. Sige, pag uwi mo, may importanteng sasabihin din ako sa'yo. Sige po, Nay. Matapos makapagpaalam kay nanay ay lumabas na ako ng bahay at pumasok na sa sasakyan. Mabilis namang umalerto mga bodyguards ni Gavin. Pumasok din sila sa kanilang sasakyan. Bubuntutan na naman siguro ako. Naging double ingat na si Gavin matapos ang insidenteng nangyari sa labas ng eskwelahan ng anak namin. Pero pakiramdam ko kulang na kulang pa rin. Humugot ako ng malalim na hininga at nag-focus na lang sa pagmamaneho. Ilang minuto'y nakarating din ako sa municipal hall. Matapos maiparada ang sasakyan sa parking area ay lumabas na ako. May interview ako kay Mayor. Hindi naman kasi ako pinalad sa mga pinag-applyan kong nursing homes kaya nang mapag-alamang naghahanap siya ng isang sekretarya ay pinatus ko na. Napatingin ako sa sasakyan ng security ni Gavin. Napagkasunduan namin na mananatili lang sila sa loob ng sasakyan. Wala namang panganib dahil may seguridad naman ang munisipyo. Hinaplos kong buhok na tinali ko. Tumuwid ako ng tayot pumasok na sa loob. Nang makapasok ay giniya ako ng babaeng staff sa opisina ni Mayor. Nagtaka nga ako dahil wala ng initial interview at diretso na sa alkalde. Siguro ngay ayaw na nilang mag-aksaya pa ng oras. Huminto kami sa isang malaking opisina na glass ang pader. Ngunit hindi naman kita sa loob. Pinihit ng babaeng staff ang doorknob, sabay baling at ngiti sa akin. Pasok lang, nandiyan na si Mayor at naghihintay. Nginitian ko siya pabalik at pumasok na sa loob. Dinig ko naman ang muli niyang pagsara ng pinto. Bumungad sa akin ang matandang mayor na nakaupo sa kanyang swivel chair sa likod ng mesa. Itong kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siya ng personal. Bago lang din naman ako sa bayan kaya hindi ko rin kilalang mga namumuno dito. Maupo ka, iha. Pag-imbita niya sa akin sa malalim at buong boses. Naalala ko sa kanya si Santa Claus dahil na rin sa kanyang pangangatawan. Marahan ako naupo sa may bakanting silya sa tapat ng kanyang mesa. I have read your resume and I am quite impressed with your records. Nakangiting pahayag niya. Nabuhayan ako ng loob. May mga tao pa rin talaga na malawak ang pangunawa. Thank you po, pero kailangan ko maging tapat. Wala akong experience sa pagiging secretary pero willing ako matuto. I am a fast learner and a hard worker. Oh, sigurado ako masipag ka. Ibibigay ko sa iyong trabaho. Napasinghap ako dahil sa gulat at saya. Talaga po? Of course. Ngumisi siya at dahan-dahang tumayo. You see, I have lots of work. Minsan napapagod at na-stress ako. As my secretary. Hindi lang paperwork ang hihingin ko sa iyo as assistance. There are extras. Pinalandas niya ang dila sa ibabang labi na masambit ang huling salita. Ginapangan ako ng walang pakundangang kaba. Ano pong ibig niyong sabihin? Anas ko. Lumabas siya sa likod ng mesa at ngayon ay nasa bandang gilid ko na. Are you perhaps willing to take the extra mile? Humigpit ang pagkakakapit ko sa dalang bag. Tama bang kutob ko? Hindi ko po kayo maintindihan. Pero kung konektado pa rin po ito sa trabaho at marangal ay gagawin ko. Mahina siyang natawa. You are such a tease, Miss Gutierrez. I am talking about sexual favors, of course. Mahilig ka naman sa politicians, hindi ba? I've seen the news. Mabilis akong tumayot mara siyang hinarap. Matalim ko siyang tinignan. Nagkamali po kayo sa inaakala niyo. Aalis na po ako. Bago pa man ako makahakbang ay maras na niya akong hinawakan sa braso. Lantaran na siyang nakangisi sa akin ngayon. Magkano ka ba, iha? Hindi ba papasang isang mayor? Pang-senador ka lang ba? Nilukob ako ng galit. Sa matinding emosyon ay pumikit ako't sinubukang itulak siya. Tanging pagbangga niya sa padar lang ang narinig ko. Akala ko'y naging malakas ang puwersa ko, ngunit sa pagdilat ko'y nagpupuyo sa galit na si Gavin ang tumambad sa akin. Kinuwelyuhan niyang matandang mayor
na nakasanda na ngayon sa pader ni hindi siya umabot sa balikat ni Gavin. I'm going to kill you. Galit na sambit ni Gavin. Mas sumigpit pang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Mayor na dahilan ng walang tigil na pag-ubo nito. Help! Hingal na paghingi ng tulong na matanda. Imbis na security personnel niya ang pumasok, mga bodyguards ni Gavin ang dumating. Umawang ang labi ko. Sa isang segundo'y parang nanigas ang buo kong katawan. Nang makabawi ay muli kong pinagmasdan si Mayor. Namumutla ng kanyang muka at mistulang naghihingalo. Tama na, Gavin. Bitawan mo na siya. Utos ko sa nanginginig na boses. Binitawan niya ito't kagad na sumalampak sa sahigang matandang alkalde. Tinungo ako ni Gavin at mariing sinuring buo kong katawan. Sinaktan ka ba niya? Para akong tuod na umiling. Marahan niyang hinawakan ang braso ko na parang babasaging kristal lang. Napatingin ako dito. Come on, let's go home. Mahinahon niyang sabi habang inaalalayan ako. Nang makalabas na ng opisina ni Mayor ay kitang-kita kong iilang empleyado na nakatingin sa amin. Sa masasamang tingin nila sa akin ay tila ba pinako na nila ako sa krus. Nanliit ako sa sarili ko. Hinayaan ko si Gavin. Sa huling pagkakataon ay hinayaan ko siya. Sa paglabas namin ng gusali ay dere-derecho na ako naglakad papalayo sa kanya. Dahil sa marahan niyang pagkakahawak sa akin ay kaagad ako nakakalas mula sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kagustuhan na lumayo sa lahat. Antakasan na lang ang lahat. Dere-derecho mabilis na paglalakad ko. Inignora kong lahat ng pagtawag ni Gavin sa akin. Hanggang sa palakas ng palakas ang boses niya. Alam kong maaabot na niya ako. Tumawid ako sa gitna ng kalsada sa kabila ng maraming sasakyan na nagdaraan. Tulala ako't hindi inalinta ng mga busina at sigaw na mga nag-aalburuto sa galit na driver. The heck are you doing? Galit na untag sa akin ni Gavin na nakahawak na sa braso ko. Pareho na kaming buwis buhay na nasa gitna ng kalsada. Hayaan mo na ako. Gusto ko nang mamatay para matapos na lahat. Singhal ko. Hinapit niya ako papalapit sa kanya't pilit na niyayakap. Mariin ako nagpumiglas. Come with me. Let's go away. Umalis tayo ni Colt. Pag susumamo niya, gusto ko matukso't bumigay. Pero kapag ba ginawa ko yun, matatapos ng lahat, hindi na ba ako isusuka ng lipunan? Punong-puno ng pagkasuklam ko siyang tiningnan. Hindi ako nagpadala sa pagmamakaawang ipinapakita ng kanyang mga mata. Nagpakain ako sa galit. Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat ng ito. Hinampas-ampas ko siya sa dibdib. Hindi ko na napigilan pang pagbuhos ng mga luha na parang rumaragas ang talon. Ang sabi mo, poprotektahan mo kami. Nangako ka. Nangako ka, Gavin. Sa kabila ng lakas na paghampas ko'y malambot naman na yakap ang sinukli niya. I'm sorry, Loretta. I tried. I really tried. I'm doing everything I can. I love you. I love you so much. Paulit-ulit niyang sambit sa nanginginig pa rin na boses. Sumubsob na ako sa dibdib niya. Kumapit ako sa t-shirt niya na parang dito nakasalalay ang buhay ko. Gusto ko na namang magpaubaya, ngunit sa isang iglap ay natauhan na naman ako. Mahal din naman kita, pero ano namang magagawa sa pagmamahal na to? Mapoprotektahan ba ng pagmamahal na tong anak natin? Nanlumo ako nang maalalang naging pag-uusap namin ni Colton kagabi. Muli ako nagpumiglas. Marahil na rin sa gulat niya sa binunyag kung totoong nararamdaman ay nakakalas ako sa kanya dahil sa pagkawala ng kanyang lakas. Kaya kong tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salita at masasamang pagtrato ng mga tao sa akin, Gavin. Pero hindi ko maatim na pati anak ko idadami na nila. Na pati si Colt, naipit na sa iskandalong pinilit kong tinakasan noon. Pero hinahabol pa rin ako ngayon. Hindi ko kaya. Mamamatay ako kapag nasaktan pang anak ko. Pumikit siya ng mariin. Pati luha niya'y bumuhos na rin. Puna ko mabigat niyang paglunok. You love me. Mistulang pagdarasal ang pagsambit niya nito. Pansamantala ako natigilan. Maski ako'y nagulat sa sariling revelasyon ng totoong nararamdaman. Nakabawi rin naman ako kagad dahil sa trato niya dito. Wala na ba siyang ibang narinig ko hindi yun lang? Hindi niya ba naintindihan ang pinupunto ko? Hayaan mo na lang kami ng anak mo. Dumilat siya at ngayon ay nag-aalab na umaapaw na emosyon ng kanyang mga mata. Mabilis siyang umiling. No, I won't do that. Nagparaya na ako noon pero hindi na ngayon. Ipaglalaban ko na kayo. Magalit ka sa akin, Loretta. Ipagtabuyan mo ko but I always come back to you and our son. Muli niya akong inalot niyapos.
Sa pagod na rin siguro'y nagpaubaya na ako. Please, fight with me, Loretta. Kayo ni Colton ang buhay ko. Kung binabato tayo ng mga tao dahil iniisip nilang mali ang pag-ibig na to. Kung gayon, ang pag-ibig nitong ating magiging kalasag. Just fight with me. Fight for us. I need you. I need you so bad. Pinagmasdan ko ang paligid, ang mga sasakyang nagdaraan na walang tigil sa pagbusina. Pinagmasdan ko mga galit na mukha na mga nagmamaneho nito. At sa huli, ibinalik kong tingin kay Gavin. Puno man ng galit ng ibang tao sa akin. Gusto naman itong tabunan ng pagmamahal na pinapangako sa akin na lalaking kaharap ko. Sa huli, buong buo kong tinanggap ang pagmamahal na to. Inihatid ako ni Gavin sa bahay sakay ng kanyang kotse. Isa sa mga bodyguards niya nagmaneho ng sarili kong sasakyan. Tahimik lang kami hanggang sa makarating na ng bahay. Pinagbuksan ako ng pinto ng kanyang bodyguard. Nasa labas na ako nang lingunin si Gavin na hindi bumababa ng sasakyan. Hindi ka ba papasok sa bahay? Tanong ko. Sinudya pa niya munang suot kong relo bago ako tinignan. Malungkot siyang ngumiti. I want to, kaya lang late na ako sa isang appointment. Niyapos kong sarili dahil sa nararamdamang lungkot at panghihinayang. Ah, ganun ba? Sige, mari niya akong tinitigan. Bumuntong hininga siya at mapanglaw na binaling ang tingin sa bahay. An hour. Biglang sabi niyang tingnan ako ulit sa namumungay na mga mata. Just wait for me an hour. I will finally be home to you and our son. Kung ano man ang gagawin niya sa isang oras na yun ay hindi na ako nag-usisap at tinangungan na lang siya. Umatras ako't unti-unti namang sinarang kanyang bodyguard ang pinto ng sasakyan. Ilang sandali pa'y umalis na sila. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko binahagi kay nanay ang buong pangyayari at baka mag-alala pa siya. Sinabihan ko na lang siya na mukhang malabo ako matanggap sa trabahong inaplayan. Habang nasa sala at nagliligpit ng mga laruan ni Colton, ay aligagang bigla na lang dumating si Donita. Sa itsura niya na parang pinalid na hangin ng buhok na kulay gray ay halatang nagmamadali talaga siyang magpunta ng bahay. I-on mo yung TV, Loretta, tili niya. Naningkit ang mga mata ko. Ha? Bakit? Madrama siyang napasa po sa noo. Basta, sige na dalian mo't baka mahuli tayo. Dahil sa taranta niya ay nahawaan patuloy ako. Mabilis kong iniwan na nakakalat na mga laruan at pinlag ang TV. Kinuha kong remote nito. CNN day, utos niya. Hinimal ang upo sa sofa at nakatayo lang habang nakapamewang. Sinunod kong gusto niya at nilipat ang channel sa CNN. Doon na bumulaga sa akin si Gavin na nakatungtong sa isang platform. Sa tapat niya isang speaker stand. Napapalibutan naman ito ng pa-oval na mesa sa likod at ang mga nakaupong taga-media. Sa itsura na silid na nahahagip ng kamera ay tingin ko isa itong conference room. Nakuha din ng kamera ang mga kameraman ng iba't ibang estasyon na nakatayo sa tapat. Nakatutok ang mga kamera nila sa nakatayong si Gavin. Halos masilaw din ako sa mga flash ng kamera na kumukuha ng larawan. Good morning. Kalmanting pagbati ni Gavin. I am Senator Gavin Delfaro. Today at this very moment, I am going to release an official statement. I will finally be breaking my silence. I am going to protect my love. Dahil sa gagawing ito ni Gavin, matapos na kaya ang mga akusasyong natatanggap ng kanyang mag-ina at matatahimik na ang kanilang buhay? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.